Magandang umaga sa ating lahat. Joff, Panguluhan ang Panalangin. Amen. Kumusta kayo, class? Ako ay nagagalak na marinig yan. Ngayon, bago ko makalimutan ay magtatala muna ako ng liban ngayon. Kapag tinawag ko ang inyong apelido, ay sumagot lamang kayo kapag kayo ay nandito. Una ay Calabio, Nandito po. Dumdum, Budarido, Pitagara, Dito. Vivero. Dito. Ngayon ay mayroon tayong mga alintuntunin na dapat susundin. Una ay makinig habang may nagsasalita sa harapan. Itaas ang kamay kung nais niyong sumagot at mapansin. Maging aktibo sa klase. Okay. Bago tayo dumako sa ating paksang tatalakayin ngayon, magbabalik-aral muna tayo sa paksang tinalakay natin kahapon. Sige, sino dito ang nakaalala sa paksang tinalakay natin kahapon? Okay, Pitagara, ano yung tinalakay natin kahapon? Magaling! Ako ay natutuwa na naalala mo pa ang paksang tinalakay natin kahapon. Ngayon, class, magkakaroon muna tayo ng paunang gawain. Ito ang paunang gawain natin ngayon ay kumuha ng kalahating papel. Sa kalahating papel ay magbigay ng 5 mga tunog na naririnig araw-araw sa paligid. Tapos na ba, class? Ipasa na ninyo ang inyong gawain. Base sa ginawa natin na pang-unang gawain, ano ang paksang tatalakayin natin ngayon? Pwede? Maari. Ang paksa natin ngayon ay ang punema. Pero bago natin simulan ang ating diskusyon ay basahin muna natin ang ating mga layunin. Una, nakatutukoy ng kahulugan ng punema. Pangalawa, nakauugnay ang mga punemang segmental at punemang suprasegmental. Pangatlo, nakagagawa ng mga halimbawa ng salita gamit ang iba't ibang punema. Punema. Ang punema ay isa sa mga unit ng tunog na nagpapakita ng kaibahan ng isang salita mula sa ibang salita ng partikular na wika. Ang pinakamaliit na tunog ng isang wika tumutukoy sa makabuluhang tunog ng isang wika. Narito ang halimbawa ng punema. Napapansin nyo ba, class, na magkapareho ang tunog pero magkaiba ang kahulugan? Halimbawa nito ang una, mesa. Di ba yung mesa, ito yung sa English ay table. Yung mesa, yun nasa simbahan. Sa pangalawa naman ay pare. Ang pare naman, ang kahulugan ng pare ay ito ay kumpare. Sa pare naman, ito yung nasa praise o sa pangatlo naman ay tindero. Ito yung lalaking tindero. Sa tindera naman, ito yung babaeng tindera. Sa pang-apat, abogado at abogada. Ang punema ay may 21 isang punema ang wikang Filipino, 16 ang katinig at 5 ang patinig. Narito ang mga katinig: B, K, D, G, H, L, M, N, G, P, R, S, T, W, Y. Mga pantig: A, I, O, U. Narito ang dalawang uri ng punema. Una, punemang segmental. Pangalawa naman ay punemang suprasegmental. Punemang segmental. Ito ay tumutukoy sa mga tunog na may tiyak na posisyon sa loob ng isang salita o pantig. Binubuo ito ng mga katinig o consonants at patinig, ito ay vowels. Ang bawat punemang segmental ay may sariling kahulugan o tungkulin sa pagbuo ng mga salita. Narito ang
halimbawa. Halimbawa sa salitang bato, ito yung sa English ay stone. Ang mga punimang segmental naman ay B, A, T, at O. Kung papalitan ang alinman sa mga ito, halimbawa ng gawing bata. Ang bata ito yung sanggol o ito yung child. Magbabago ang kahulugan ng salita. Punimang suprasegmental. Ito naman ay tumutukoy sa mga tunog na hindi nakabatay sa isang tiyak na segment o bahagi ng salita, kundi sa paraan ng pagbigkas ng salita o pangungusap. Kasama rito ang tono o pitch, haba, length, diin, stress, at hinto, juncture. Ang mga punimang suprasegmental ay nagbabago sa kahulugan o damdamin na ipinapahayag ng salita o pangungusap. Narito ang halimbawa ng punimang suprasegmental. Halimbawa, sa salitang suka, ito yung vinegar. At suka naman ito ay vomit o yung nagsusuka ka. Ang pagbabago ng sa diin ay nagdudulot ng pagbabago sa kahulugan. Ito daw, ang diin daw ay magkapareho yung tunog pero nagkakaiba yung kahulugan. So class, mayroon ba kayo natutunan sa ating klase ang talakayan natin ngayong umaga? May katanungan ba kayo, class? Kung wala na, maaari bang kumuha ng papel? Paano to? Sa kalating papel, magbigay ng 5 halimbawa ng punima. Okay, guys, magbigay ako ng 5 minuto para sagutan ito. Okay, class, tapos na ang 5 minuto at maaari niyang kuha na ng picture yung papel niyo at ipasa sa GCR natin. So ngayon, class, narito ang huling gawain natin yung araw. Paano to? Ano ang mga uri ng punima? At magbigay ng 5 halimbawa ng diin. Kumuha kayo ng isang kalating papel at isulat ito. At ipasa ito sa GCR. At ngayon, class, ay narito ang ating takdang aralin. Magsaliksik ng kahulugan ng morpema. Naintindihan ba, class? Dito na tatapos ang ating talakayan. Paalam, class.